Ngayong gabi po, mga kapatid, ako po ay binigyan ng assignment para mag-share po sa atin patungkol po sa ating pong theme, which is generous giving. Generous giving. Pag binabanggit ang generous giving, ay ako po'y nakararamdam ng kasi dumaan po ako sa dumaan din po ako sa buhay ng, alam niyo na, nagkaroon, nawalan, nawalan. Nakasalamuha ko ang iba't ibang tao. Ang dami ko nakasama mga tao ng kurito. Kaya pag sinabi, generous giving, ang dami ko naaalala. But the truth is, ito pong generous giving na to ay parte ng ating buhay, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Tayo po ay nagbibigay hindi upang mapagpala. Ito po yung katotohanan. Tayo po yung nagbibigay sapagkat tayo ay pinagpala. Ayusin po natin yan, ha? Kasi sa ibang mga tao, ang kanilang kaisipan at pananaw sa pagbibigay ay ganito. I give to be blessed. Ako'y magbibigay para ako'y mapagpala. Yung pong kaalaman na yun, yung katuruan na yun, is for general consumption. Para sa lahat yun. Pero sa isang manampalataya ay iba. Ang isang manampalataya ay nagbibigay sapagkat siya ay punong-puno ng pagpapala. Yung po yung katotohanan. Pag hindi ka nagbibigay, it means hindi mo naranasan ang pagpapala ng Panginoon. Kaya tandaan po natin, we give because we are blessed. Giving has been a very important or indispensable part of a believer's life, vocation, as one with the body of Christ, which is the church. And because of this, tithing becomes integral part of the church life and function. Pag pinag-usapan ng pagbibigay, hindi mawawala yung salitang tithing. Sa ibang mga church, napakahirap i-preach ang tithing. Sa iba, ayaw na ayaw lang ipahayag ang patungkol sa tithing. Bakit? Kasi pag ito'y preach sila, marami nagre-rebel. Lalo na sa mga attendees. Kasi ang implication, of course, pag ikaw ay nakalig, teaching about tithing, dapat mag-tithe ka. Dapat na. Sabi ni Pastor, dapat na. And maraming mga churches, maraming mga pastors and preachers ang kinakabahan at natatakot ito'y lang i-preach. Pagka mawala sila ng templo. Kasi ang pag-uusapan na po rito ay pagbibigay. At pag pinag-usapan ng pagbibigay, ito po ang pinag-uusapan dyan. Ano po ito? Pera.
napakaraming mga controversial na mga ganap pag pinag-usapan na ang pera, ang tithing. Pero bago po natin talakayin yan, mayroon pa akong gustong ibahagi sa inyo muna before we go to tithing, before we go to giving. Naalala niyo po ba nung ang Panginoon ay ipinako sa krus? Naalala po natin yun? Naghirap ang Panginoon. Binuhat ang krus ng Kalbaryo, naghirap, at siya ay nilatuon sa kanyang kung saan siya ay mapako sa krus. At alam natin, yung pangyayari yun, nung ang Panginoong Jesus ay nakapako sa krus, at ibinigay niya ang kanyang huling hininga, his last breath, binigay niya sa Ama. Ano po nangyari? Ano ang nangyari pagkatapos na ibigay ng Panginoon ang kanyang huling hininga, yung kanyang kamatayan? Ano nangyari? Lahat ang Pastor sa galit yan. Ano pa? Kumulok. Kumidlat. May nabasa ba kayo sa Biblia na ang mga patay na buhay? Hindi ba kayo nagtatanggap at nabuhay ang mga patay? Madaling tanggapin na kumulok, kumidlat, lumindol, nagtilim, nawala ng araw. Pero yung nabuhay ang patay, parang hirap tanggapin. Mayroon pa, yung sinabi ni Pastor, in Matthew chapter 27, verse 51. And behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth shook, and the rocks were split. Now the question is, ano ang kaugnayan doon sa pagkakahati nung veil na yun sa kamatayan ng Panginoon? Alam po yung veil na yun, yung po ay nasa loob ng templo. Sa templo nga, meron po yung tinatawag ng dako ng kabanal-banalan. It is Holy of Holies, at doon ay meron veil. At ang nakakapasok po sa veil ay yung high priest lang para i-offer yung blood para sa kabayaran ng kasalanan ng tao. That is an Old Testament practice. Ano namatay ang Panginoon, ibinigay ang kanyang buhay, ang sabi doon, the veil of the temple was torn in two from top to bottom. Ano ang ibig sabihin? It is a divine declaration that the way to the most holy place is open. And all the Levitical priesthood ceased to be. Ang lahat ng ganap, ang lahat ng gawain, ang lahat ng practices, ang lahat ng ginagawa ng mga saserdote, ng mga Levita, ng mga pari, ay nagtapos doon sa pangyayari yun. Yun ang ibig sabihin nun. Sapagat yung totoong alay sa kasalanan ay ginawa at kinanap mismo ng Panginoong
Jesus. Hindi mo na kinakailangan pumatay ng tupa. Hindi mo na kinakailangan mag-alay ng tupa o hayop para gamitin yung dugo na yun para ikaw ay mapatawad sa iyo kasalanan. No. Hindi na. Pati yung pagpasok mo sa templo para ikaw ay magsamba sa Panginoon na dahil isang tao lang ang makagawa, wala na rin. Bakit? Tinapos na lahat ni Kristo. Anong kaugnayan tayo dito? Now, when we talk about Levitical practices or Levitical priesthood, lahat ng may kaugnayan sa offerings and sacrifices, even tithing is included. Wala lang tithing. Tapos na. Noong unang panahon, nagtatides ang mga tao at ibinibigay yun sa mga Levites, sa mga Levita, sa mga sacerdote, upang ibigay ng magamit. Ay, tapos na. That's part of their offerings and practices in the Old Testament. That's part of the law of Moses. If there is no longer Levitical priesthood, to whom are you going to give the tithes? Or, mayroon ba bang tithes? Alam niyo, nung panahon na yun, during the course of time, after that, hanggang sa ipinanganak ng Iglesia ng Panginoon, kasi the Book of Acts, magmula noon hanggang sa pagdaan ng maraming panahon, mga kapatid, all kinds of ecclesiastical inventions and human traditions imposed by a lot of Christians institutions are made. Simula noon, ang dami ng kanyari, ang dami ng lumabas, ang dami ng katuruan, ang dami ng ibigay at ituro sa mga tao, maging sa mga mananampalataya. Hindi nawawala tithes and offerings, tithes offerings, lumabas ang love offerings, lumabas ang gift offerings, lumabas ang mission offerings, lumabas ang monetary donations through cash, checks, or electronic means, GCash. We have offering of talents and goods and other designated giving. We have building projects, humanitarian projects. Ang dami lang lumabas. Masama ba yun? Hindi po Hindi ko siya sabihin masama yun. Those are good things. Yun ay mga mahuhuting na isip ng mga mananampalataya upang patuloy na kumilos ang Iglesia. Tama po yun. Kanya lang ito problema eh. Sa ating makabagong panahon ngayon, in some part of the globe, Christianity has become a stumbling block to many. Why? Because godliness becomes a means of gain. Nandahil po dyan, nandahil po sa mga pangyayari nga, godliness, naging ito po ay a means of gain. Kaya ang daming mga pastor, ang daming mga Christian organizations, ang daming mga churches, local churches,
na nagkanda, watak-watak, nagkanda, sira-sira, all because of financial gain. Using godliness, using the church, using the preaching about tithes, using preaching about giving, para alam niyo po ba na, I've learned, nakita ko po mayroon isang pastor na may sariling jet, may sariling aeroplano, may mansyon, sa dabakbak ang kanyang sports car, mayroon siyang sariling resort. Kilala niyo yun? At ikaw, ang mga tao, bigay ng. Bakit? Ikaw ba naman, sasabihin ka. Ganito pag sinabi siya ng pastor, o na isang, hindi mo lang gamit ng pastor, na isang leader, pag sinabi niya, alam mo ba na hindi kalooban ng Diyos ikaw maghirap? Alam mo ba na ang kalooban ng Diyos ay yumaman? Kung ikaw ay nagbigaw, ikaw ay yayaman. The more you give, the more you receive. So give. Para ikaw ay mapagpala. Magbigay ka. Para ikaw ay magpalay. Ibigay mo lahat. Kaya yung mga tao na hindi alam ang totoo, ang salita ng Diyos, sige sila ng bigay dahil sa pangako ng leader na yun. Pero pagdating ng panahon na sila ay kumapang na ngayon sa hirap, sinisisi nila, sino? Ang Diyos. Kaya sabi mo po rin sa atin, we give because we are blessed. Nakalimutan nila itong prosperity preachers na to, na dapat kalooban ng Diyos, ikaw ay healthy, ikaw ay mayaman, ikaw ay prosperous, ikaw ay dapat masaya lahat. Nakalimutan nila na ang calling ng Panginoon, the calling and plan of God to His people, that you are called to suffer with Christ. That there are times that you will be persecuted for righteousness' sake. But we are taught to be contented or content in whatever circumstances or circumstance we are in. That our contentment is in Christ. Hindi na itinuturo yun. Pag ikaw nagkakasakit ka, hindi ako Kristyano. Wala kang faith. Pahinang yung panapantaya. My goodness. Kalimutan ko si Hope. Hindi ka nababasa si Job. Ibinigay ng Panginoon, kinuha ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Some churches teach us that giving is mandatory, and that not giving brings a curse. Pag hindi ka nagbigay, may sumpa ka. My goodness. Okay naman sa iyo, pag hindi ka nagbigay, may sumpa ka. Tanggap po ba natin na pag tayo hindi nagbigay, tayo susumpay? Saan ka na nakuha ang katuruan doon? May mga turo sa Biblia, sa Old Testament, the curses and the blessings of God. But it doesn't mean when you do not give, you will be cursed. No.
Because Christians, remember this, Christians or believers are no longer under the law of Moses, but under the grace of Christ. And grace always surpasses the law. No longer under the old covenant law, but under the new covenant of Christ. When Christ changed the priesthood, He also changed the law of tithing. Meaning, you are no longer under the obligation of 10%, but under the freedom of love. And the freedom of love doesn't make you stingy. It doesn't make you kuripot or maramo. It makes you radically generous. In the Old Testament, the limit is 10%. But in the New Testament, there is no limit. You give according to your heart. Hindi po tayo nasasakop ng ating pagbibigay sa porsyento. Kundi tayo ay nasasakop doon sa laki ng ating pag-ibig sa Panginoon. Tandaan po natin. Ang isang mananampalataya na nakatanim pa rin sa lumang tipan, pag magbigay ng 10%, payapa ng kalooban. Pero hindi ka nun. Hindi ka nun. Sapagat ang totoong mananampalataya, ang kanyang puso na uumapaw dahil sa ginawa ng Panginoon sa kanya. Sa kanyang pagbibigay. Kapatid, hindi mo ito masusukat. I remember one passage na ginamit ni Pastor. In 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. Pinili po rin yun. Basahin po natin. 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. Now, brethren, we wish to make known to you the grace of God which has been given in the churches of Macedonia. That in the great ordeal of affliction, their abundance of joy and their deep poverty overflowed in the wealth of their liberality. For I testify that according to their ability and beyond their ability, they gave of their own accord, begging us with much urging for the favor of participation in the support of the saints. And this, not as we had expected, but they first gave themselves to the Lord and to us by the will of God. They give beyond their ability. Generosity is no longer measured in percentage. It is measured in transformed hearts. These people came because they were transformed by grace. And grace produces radical givers, not stingy people. You give because generosity is part of your new nature in Christ, not expecting a financial return. So, malamang Kristyano ka, tignan mo yung pagbibigay mo. Nasa puso yun, mga kapatid. Nasa puso. Amen?
Alam po natin, tayo nagbibigay sapagkat yun ay bahagi ng ating katauhan. Hindi tayo nagbibigay dahil gusto natin tumanggap. No, baliktad. Ang dami mo nang tinanggap, magbigay ka. Yun ang dapat gawin sa pananampalataya. Isipin niyo mga kapatid, yung hangin na lang na bigay ng Lord sa atin. Eh kung lagyan ng puntador yan. Jis, bawal sikot. Jis, sikot. Isipin mo sa dami ng pagpapalang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Matutulog ka na mahilig, isip ka. Mag-iisip ka sa umaga. Buhay ka pa. Buhay ka pa. Pagkising mo, mayroon ng kape. Pagkising mo, mayroong maakap na sa'yo. May nagmamahal na sa'yo. My goodness, ang dami natin pagpapala sa Panginoon. Kaya sa dami ng ating pagpapala sa Panginoon, tayo mismo ay sinasabihan mismo ni Apostle Paul na tayo mag-ingat po sa mga pagpapala na natanggap natin. Na baka mamaya nakatingin na tayo sa pagpapala at hindi luos ng pagpapala. At marami po ang mga mananampalataya ang bumabagsak po dyan. Mga kapatid, nakatingin na sila sa pagpapala. Pinagpala na napakaraming pera. Ano nangyari? Wala nang ginawa kundi mag-ipon. Pagtanungin mo, bakit ka nag-iipon? Kasi gusto ko, pagdating ng araw na yun, magkakaroon ko ng bahay na maganda. Pagdating ng araw yun, ako hihiga sa malambot na higaan. My goodness. Magaganap yan. Pag ikaw ay nasa kabaong na, napakalambot na higaan. Pag ikaw ay nasa nicho na, marmol pa ang bahay mo. Pero hindi mo mararamdaman lahat ng mga papalang yun. Sapagkat mali ako yung prioridad sa mga pagpapalang binibigay sa ng Panginoon. Sa binibigay sa atin ng Panginoon. Enjoy the blessings of God. Do not hoard the blessings. Give the blessings. Temporary lang po yan mga kapatid. Nawawala po yan. Hindi po natin yan magdadala sa hukay. Nakikita pa kayo ng patay? Nadala niya ang kanyang kayamanan. Ang pagdating sa langit, nadala pa rin ang kanyang kayamanan. Kung wala mong gamot. Wala mong gamot. Ngayon pala, pinagpapawa tayo ng Panginoon. Ipangalan sa Panginoon, Lord, give us wisdom how to use these blessings. Not only for your church, not only for your workers, not only for our loved ones. Panginoon, bigyan mo akong karunungan, pati sa akin magamit ko itong mga pagpapalan ko. Na hindi, pati yung sarili ko, hindi mo kuliputin. Unang-una pa lang, binagay ko na sa inyong word ng kuripot. Ang dami Kristiyano kuripot. Ang dami. Di bali, pag-build lang kasi makaipon lang. Hindi mo kamo. Pinagpala ka ng Panginoon, gamitin mo kamo. Gamitin mo. Sapat na yung ano ang tawag doon?
yung problema sa araw na to, sapat na. Kung isipin ng problema mo pas, ang Diyos ang bibigay ng ibang. Amen? Now, let me give you my last verse. Hallelujah. In 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8, it says, 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully. Each one must do just as he purposed in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good work. Ito po mga talatang ito ay ibigay sa mga Kristiyano. Ito po ay hindi para sa mga unbelievers. These verses are given to the believers. Sa mga tutuman ng Panginoon na totoong nagbibigay generously, sowing sparingly, sowing bountifully, sapagkat ang Diyos ay nagpapala. Amen? Amen. Tayo muna kayo ng mic. Hayaan yung Panginoon na as we grow in our faith, lalo ka po namin makilala, Panginoon. Sapagkat, Lord, knowing you more every day, Panginoon. Ang ikaw ay makilala po namin araw-araw ng aming pagbuhay. Lord, lalo po mabubuksan ang aming kaisipan. Lalo po lalago ang aming pananampalataya. Lalo po namin makikita, maunawaan, malalaman na ikaw ay Diyos, makapangyarihan sa lahat, maluwalhati sa lahat, may hawak na lahat ng bagay. Ikaw, Diyos na may likha. Ikaw, Diyos na hindi magkukulang. Hindi magkukulang, Panginoon, sa pangailangan ng iyong mga anak. Sapagkat ikaw ang may likha ng bagay, na lahat ng bagay. Lord, may we know you more. At ayani, Panginoon, kami na yung mga anak. Teach us, O Lord, na aming may pabuhay ang aming pong katawan. The nature that we have, that we are giver, Panginoon. We are giver. Ang aming pong pamibigay, ang aming bukas sa pusong pamibigay, ay bahagi ng aming katauhan bilang isang tunay na mananampalataya. Hallelujah. Lord, continue, Lord, to bless your church. Continue to bless each one of us, our families, O God, our pastor, our workers, each one of us. Panginoon, pagpalain ito kami upang sa ganun ang iyong mga anak ay patuloy, Panginoon, ikaw ay wati sa bayan. Parangalan sa lahat ng bagay. We give you honor, we give you praise.
our prayer in the name of Jesus.